Agbabayad silang lahat sa ginawa nila sa'yo, Serafina. Hindi kong mababamatay ka sa ganitong paraan, ipagingiganti kita sa kanilang lahat ang anak natin Card, na huwag mo siyang pababayaan. Binulag nila maging ang anak natin Serafina. Hindi na sila naawa sa batang walang buhang pinarusahan nila, habang buhay nang hindi makakakita ang anak natin, pakiusa iganti mo ako sa kanila. Huwag mong hayaang sa ganito lang ako. Matatapos habang sila'y malaya, at masaya ubusin mo silang lahat gardang sa akin ang buhay nila ang magiging kabayaran sa ginawa nila sa pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakabawi ako, at ang anak natin, hindi ko siya palalakihing mahina. Tuturuan ko siyang lumaban sa mga taong yan. Ituro mo sa kanya ang lahat ng dapat niyang malaman. Hayaan niyo ang masig ang lahi natin sa kanila. Pangako yan, Serafina. Maaari ka na magpahinga kung napapagod ka na. Galit at pagkamuhi. Madalas na nagiging musika, mitsan ang paghihiganti. Isang apoy na kapag hindi agad naapula, kayang lamunin pati ang puso ng taong minsang marunong magmahal. Isang mapagpalang araw po sa inyo, musika, Sir Jupiter. Maging sa ating mga tagapakinig dito, at iba pa nating mga channel. Ngayon pa lang po sasabihin ko, musika ay nandito lang po ako sa kwentong takipsilim nagpadala ng kaanasan ko. Kaya kung sakali mang marinig nyo ang kwento kong, musika ito sa ibang channel, mangyaring pakireport na lang dahil malinaw na ninakaw ito. Kahit po ang iba pa nating istorya rito na maririnig nyo sa iba, kinuha ang mga yon mula, musika, sa atin. Kaapatan nating ipaglaban kung ano man ang sa atin. Ako nga po pala si MYLN. 45, musika, anyos na ngayon. Nangyari po ang kaanasan kong ito, 17 taon na rin, musika, ang nakalilipas. Buntis po ako ng mga panahong yon at nakatira kami sa lugar, kung saan may naninirahan ding mga aswang. Kaya ang mga buntis noon sa amin kung ano-ano ang musika, sinasabit at pinapahid sa katawan sa sobrang takot. Bagay na hindi ko magawa dahil ayaw ng asawa ko. Hindi kasi siya, musika, naniniwala sa mga albularyo, at matindi ang galit niya rito. Dahil sa labis na takot sa mga aswang at pa sa kaligtasan, musika ay ng magiging anak namin, sinuway ko siya. Yun ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko. Hindi ko siya sinunod. Dahilan pa muntik ng umusika, malagay sa alanganin ang mga buhay namin. Nakakainis MYN. Naubusan na naman ako nung langis. Sabi ko kasi kay nanay maagang pumunta. Inunan pa talagang makipagchismisan sa mga kumari niya eh. Agdating niya doon sabi ni Kanton ubos na raw. Hayaan mo na. Gagawa naman uli siguro siya. Saka ang balita ko kay Aling Leonoa, kahit hindi raw bantis na mimili rin daw ng langis kay Kaonyo. Yun na nga eh. Hindi rin nila maintindihan na mas kailangan natin yun kaysa sa kanila. Siyempre iniisip lang din naman nila yung kapakanan nila. Naman natin sila masisisi kung gusto rin nilang mag-inga. Lalo pat yung mga aswang na yan, hindi naman namimili ng biktima. Basta makakain lang sila. Mas lapitin naman tayo mga buntis no. Mas masarap tayo sa pang-amoy nila. Mas mabango ka tayo, dapat ang nadouble inga. Ikaw wala ka ba talagang planong bumili ng langis doon kay Ka Antonio? Hindi ka ba natatakot pa sa kaligtasan nyo ng babi mo? Natatakot din naman kaso alam mo naman si Gaenel, hindi siya naniniwala sa mga albularyo. Kailan pa siya maniniwala kapag inatake ka na ng aswang at kailangan mo na ng tulong? Hindi ko rin talaga maintindihin ang asawa mo no? Parang walang pakialam sa kaligtasan ng sarili niyang asawa. Hindi naman sa ganon. Mahal niya naman ako. May rason din naman siya kung bakit ayaw niyang lumapis sa mga albularyo. Bahala kayo mag-asawa. Piralin niyo lang yang hindi niyo paniniwala. Kita niyo na ngang walang habas na yung pagpaparamdam ng mga aswang ngayon eh. Kagabi nga lang daw muntik ng dagitin, yung alagang kambing ni Mang Kanor. Mabuti na lang nakita niya, binato raw niya ng asin kaya agad tumakbo paalis. Hindi niya nangaw na sundan ang bilis na wala eh. Nakakatakot naman. Wala talaga silang pinalalampas kahit hayo. Saka isipin mo na rin ha. Ang lapit lang ng bahay ni Mang Kador dito sa atin. Anong malay natin? Baka dito na sa atin maisipang sumugod ng mga aswang. Huwag naman sana laling. Naku, kumatok ka sa kahoy. Hay naku. Kaya kung ayaw mo madagit ng aswang, ipaintindi mo sa asawa mo kung bakit mo kailangan ng langis ni Kaonyo. Isa pa, tingnan mo nga. Kampanteng-kampante siyang iniwan kanya rito sa inyong mag-isa. Siyempre naman kailangan niyang magtrabaho. Kaya may iwan niya talaga ako sa bahay mag-isa. Hey, doon ka muna sa bahay ng biyanan mong lalaki, o kaya doon ka sa inyo, habang buntis ka pa. Kaya nga kami bumukod pa walang magulang na manghingi alam sa aming mag-asawa. Saka ayaw naming masyadong dumipende sa kanila. Dapat matuto na kami sa sarili, naming mga paalalo na't magkakaanak na kami. Kailangan naming matuto sa buhay. Hay na! Hindi naman ako mananalo sa'yo eh. Talagang ipipilit mo kung ano yung sa'yo. Sana lang talaga gumawa ng mas maraming langis si Ka Antonio, pa hindi na ako maubusan.
Pati mga kabilang barangay dinadayo, talaga siya, para dun sa langis niya. Sana nga makabili ka na, hindi ka na laging naghihimutok sa akin. Baka sa sobrang putak mo maingayan na sa iyong aswang at ikaw nang kainin. Hoy gaga! Sinasabi ko na nga ba tinatago mo lang ang katabilan niyang ang bunganga mo eh. Kumato ka rin sa kahoy kung ayaw mong ulo mo ang makaltukan ko. O kaya yung tiyan mong 3 buwan ng busong. Siyempre biro lang naman. Masyado mo namang sineryoso. Basta lagi kang mag-ingat ha. O siya, dito na ako at kailangan ko ring kumilo sa bahay. Buntis na ako't lahat. Nirarat pa rin ako ni nanay. Kailangan din kasi ng mga buntis gumalaw-galaw, kung hindi naman masela ng pagbubuntis. Ikaw kasi laging bunganga in-exercise mo eh. Uy, mana ka rin kay Aling Leonora. Lakas ng loob mong sabihing tsesmosa siya. Ikaw rin naman. Ay iwan ko sa'yo. Tinitirada mo pa talaga ako. Bahala ka nga dyan. Dito na ako sa bahay namin. Napailing na lang po ako, habang paalis ang kaibigan kong si Lalan. Musika, isa siya sa mabilis kong nakapalagayan ng loob magmula nang umupa kami ni Gail doon sa kanilang lugar. Huli na nga lang naming nalaman na may mga aswang pala doon. Hindi na nga lang din kami makaalis dahil sa napag-usapan ni Nagal at ng landlord namin tungkol sa kasunduan sa bahay. Isa pa po ay napalapit na rin kami sa mga kapitbahay doon. May nakaambamang panganib sa amin tuwing pagsapit ng gabi. Masayahin at magiliw naman ng mga tao. 6 oras ang oras ng uwi ng asawa ko galing trabaho. Kaya 5 pa lang ay naghahanda na ako ng panghapunan namin. Nang dumating siya, baka sa mukha niya ang matinding pagod. Nagtatrabaho siya bilang security guard sa isang klinik sa bayan. Kumusta ang aw mo? Mukhang pagod na pagod ka eh. Nagkagulo kasi down sa klinik eh. Kinailangan kong umawa. May pasyente kasing nag-alok ng away eh. At ayaw siyang unahin ni doktora na i-check up. Hindi ba't may pila naman yon? Nasan ba siya sa pila? Karaating niya lang. Mainit na agad ang ulo niya. Gusto niyang siya yung i-priority at ayaw niya raon na naghihintay na matagal sa pila. Hindi naman pwedeng ganon. Napagod akong pakiusapan siya. Alam niya naman pangublikong klinik, yun eh. Kaya sabi ko kung gusto niyang siya agad ang asikasuhin. Maganda siya ng pera at doon siya sa private magpatingin. Nagulat na lang akong may dala na siyang kutsilyo. Ano? Mabuti naman at hindi ka na paano. Wala naman bang napahamak doon? Ano namang laban niya sa baril ko? Ba siya kailangan niya munang makalapis sa akin para makasaksak? Alam niyang isang kalabit ko lang ng gatilyo. Kahit ilang panglayo niya, mapapatay ko siya. Ha? Mabuti na lang din at mahabang pasensya mo. Ano namang nangyari sa kanya? Itinawag ko na nga sa mga pulis kasi nga may dala siyang weapon. Ayun, dinampot siya. Wala na siyang nagawa. Ikaw ba kumusta ka naman dito habang wala ako? Chinismisan ka na naman siguro ng chinismisan nila, ba? Alam mo namang kwentuhan na lang ang pampalipas oras namin minsan. Down na lang kami nalilibang lalo na kapag tanghaling tapa at nakakaantok. Sabi kasi ni Aling Leonora, masama sa buntis ang tulog ng tulog sa tanghali. Masyado ka namang naniniwala sa mga ganon. Mga pamahiin lang yun. Hindi yung totoo. Matulog ka kung gusto mong matulog nang makapagpahinga ka. Sabi kasi tatama daw ang bata o kaya mahihirapan ako sa panganganak. Tatama rin daw kumilos ang bata sa loob ng tiyan ko kung tulog ako ng tulog. Tatamad ang bata kung hindi mo tuturuan hanggat maaga. Nasa pagdidisiplina yun mahal. Wala sa kahit anong pamahiin eh. Sabi lang naman nila saka hindi rin naman talaga ako makatulog dahil sinasadya nila akong puntahan dito kapag tanghali, lalo na si Lalan. Dinadaman niya talaga ako sa pamhiin ng nanay niya. Hayaan mo na lang. Siya maliligo na muna ako, mahal. Sige para paglabas mo kakain na tayo ng hapunan at makapagpahinga ka na. Naghain na ako ng hapunan habang nasa banyo si Gail ng mga oras na, musika iyon. Pero maya-maya, bigla akong nakaamdam ng kakaibang kaba sa dibdib. Nag-iba ang amoy ng simoy ng hangin. Amoy bulok hindi basura kundi parang amoy bulok na hayop na matagal ng patay, pero hindi pa rin inililibing. Napahinto ako sa ginagawa ko, sa hindi malamang dahilan ng kataasan ng mga balahibo ko sa katawan, at may nagbibigay ng pakiramdam sa akin, na parabang may mga matang nakamasid sa akin sa paligid. Napalingon ako sa bukas na bintana. Pilit inaaninag ang labas na kinain na ng dilim. Doon sa likod ng punong mangga, nakakita ako ng paes ng mga mata. Hindi puti kundi kulay pula. Mahal, anong tinitingnan mo sa labas? Bakit ka nakatulala diyan? Gail, tingnan mo nga kung tama yung nakikita ko. Bakit? Ano bang meron diyan? Parang may pulang mata kasi akong nakikita sa likod ng puno ng mangga. Wala naman akong nakikita eh. Baka namamalikmata ka lang. Ay hindi ako namalikmata, mahal. Sigurado ako sa nakita ko. Aso biglang nawala eh. Saka nag-amoy aswang din. Alam ko ang amoy nila kasi nabanggit na sa akin ni Aling Leonora. O wala lang yon.
Napaparin ka lang dahil sa mga kwento nung magnan yon. Iniisip mong meron kahit wala naman talaga. Pero meron talaga. Nakita ko. Alam mo ang mabuti pa kumain na muna tayo, pa hindi kung ano-ano yung iniisip mo. Halika na. Maupo ka na rito. Naghihintay na ang pagkain sa atin. Kumain ka na. Huwag mo nang isipin ang nakita mo. Okay. Sa tingin ko kailangan ko na rin nung langis ni Cantonio. Natatakot akong bigla na lang umatake ang mga aswang. Lalo pat dalawa kaming bantis dito nila Len. Ilang beses ko bang kailangan na sabihin sao na hindi nga ako naniniwala sa mga albularyo na yan? Pero ako naniniwala ako sa kanila. Wala namang masamang maniwala, Jel. Hindi magiging kabawasan sa pagkatao natin yan. Hindi ba't alam mo namang dahil sa albularyo, namatay ang nanay ko? Dahil sa pesteng paniniwala nila sa mga manggagamot na yan namatay siya. Pero kinulam ang nanay mo kaya siya namatay. Dinala niya siya sa ospital, kaya hindi na kayang gamutin ang albularyo yon. May pamahiin na kapag dinala sa ospital ang isang taong kinulam, hindi na siya kayang iligtas ng albularyo hanggang sa mamatay. Sinasabi mo bang kasalanan pa namin na naisip naming dalhin siya sa pagamutan nung may kakaiba na siyang nararamdaman? Sa tingin mo ba maisip namin na kulam agad yun? Hindi MY, dahil wala naman kaming alam sa ganong bagay at kasalanan nyo ng albularyo. Dahil namatay si nanay habang ginagamot niya. Pero isipin mo naman Gail, paano ako? Paanong babi natin kung bigla na lang umatake ang aswang dito sa atin? Wala akong laban. Hindi ka nila magagawang galawin habang nandito ako may L. At sakay ko na. Matulad ka sa nanay ko. Dahil naniniwala sila masyado sa albularyo. Yun ang ikinamatay niya. Kung totoo silang manggagamot, hindi sana hindi namatay ang nanay. Iniisip ko lang naman ang mga posibilidad Gail. Iniisip ko lang ang kapakanan ng anak natin. Akong bahala sa inyo. Hindi ko hahayaan may mangyaring masama sa inyo ng anak natin. Hindi ko naman kayo pababayaan O protektahan ko kayong dalawa sa abot ng makakaya ko. At kahit itaya ko pa ang sarili kong buhay, para lang masiguro na ligtas kayong dalawa. Kaya sana makinig ka naman sa akin. Hindi mo kailangan ng langis na yan. Hayaan mo silang mag-agawan sa langis, na hindi naman sila sigurado kung saan nga ba gawa ang langis. Gawa sa nyog. O, sabihin na nga nating gawa yun sa nyog. Ano namang mayroon sa nyong? Hindi lumapit ang mga aswang sa mga taong nagpahid ng langis na yan? Hindi ko alam basta sabi nila. Ayon sabi nila. Huwag ka kasing masyadong naniniwala sa sinasabi ng iba. Mahal ganyan talaga ang mga tao. Likas na sa kanila yan. Mag-imbento ka lang ng isang salita o kwento, agad na nilang paniniwalaan. Saka na tayo maniniwala kapag napatunayan na natin. Okay. Huwag na nating pagtalunan ang mga bagay na to. Okay. Sige kumain na lang tayo. Nanahimik na lang po ako noon, Sir Jupiter. Hindi ko na ipinilit pa ang gusto ko, at mas pinili ko na lang na maniwala sa asawa ko. Naintindihan ko naman po siya at ang nararamdaman niya. Hindi ko rin siya masisisi kung bakit ganun na lang ang galit niya sa mga albularyo. Sabi niya, sila raw ay fake healers. Minsan daw kunwari na pagaling ka, pero pansamantala lang palang pinaginhawa ang nararamdaman mo, pero babalik din at musika, mas lulubha kalaunan. Lumipas sa mga araw. Tahimik akong nakatambay sa labas ng bahay noon at nagpapahangin dahil kahit umaga matindi na ang ininit ng panahon, musika, dahil sa tagaraw. Maya-maya pa humahahang mag-inang sina L at Aling Leonora papalapit sa akin. Wari sa mga itsura nila'y may daladala na naman silang chismis na nakuha lang din nila sa iba naming mga kapitbahay. Musika, Diyos ko mien, hindi ka maniniwala sa ibabalita namin. Ano na naman po bang dala niyong chism, Aling Leonora Delane? Ang aga-aga. May nasagap na agad kayong chismis. Hindi to chismis. Totoo. Karating lang din sa amin ni nanay. Nakakatakot. Ano nga yun? Kinakabahan naman ako sa inyo. Naku, kilala mo ba yung nachichismis na dalaga nung nakaraan na kay bata-bata pa Nabuntis na yung taga-kabilang barangay na anak ng kapitan doon. Bakit? Ano? Anong meron sa kanya? Ayon. Nakita na lang ng bangkay sa likod ng bahay nila. Wakwak ang tiyan. Diyos ko. Inaswang siya. Ano? Totoo ba yan? Hindi ba kayo gumagawa lang ng usapin? Oy bakit naman kami magpapakalat ng maling balita? Mayen? Kung gusto mo puntahan pa natin doon sa kanila. Nandidiri na rin dahil kitang-kita raw talaga ang loob ng tiyan. Hindi lang basta bata ang kinuha pati na rin ng lamang loob. Hay naku, nay. Nakakapangilabo at hindi ko maimagin. Nasuka pa nga araw ang pamilya niya nang makita siya. Kahit ako naman siguro masusuka. Wala raw po bang nakakita doon sa aswang na umatake? Hating gabi raw yun. Lahat sila tulog na tulog. Sabi nakabuntis makikita raw sila kagabi. Pinaghihiwalay kasi sila noon, dahil tutol si kapitan doon sa lalaki, at mukha raw walang gagawing matino sa buhay.
Hindi niya tanggap para sa anak niya. Mabuti na raw na lumaking walang tatay ang apo niya, kaysa sa gago mapunta ang anak. Ayon siguro'y lumabas yung babae na nakasigaw at bigla na lang sinugod ng aswang. Kawawa naman po pala siya. Kaya ngayon yung lalaki ang sinisisi na may kasalanan, dahil bakit makikipagkita pa ng patago sa gabi. Pero aswang pa rin dapat ang magbayad doon. Dapat daon mahuli at mapatay. Kaya na'y kailangan ko na talagang makabili nung langis ni Kaonyo. Hindi ako pwedeng maubusan sa susunod. Ay naku sana makaabot. Abay nung huli kong pagpunta roon. Naabutan kong pinag-agawa ng 2 buntis, yung natitirang bote ng langis. Ang ginawa na lang ni Antonio, hinati niya na lang sa 2, pa hindi na mag-away yung mga buntis. Bakit kasi hindi na lang siya gumawa ng mas marami? Pero alam niyo ba kung anong nakakapagtaka? Nagpapahidaw yung biktima ng aswang ng langis ni Kaonyo. Ang dami pang raw na binili ni Kapitan eh. Baka hindi talaga nagpapaid yun, Nay. Balita ko ubod ng arte din yung batang yun eh. Kung sa bagay yun din ang narinig ko sa iba. Ano may hindi ka pa rin ba natatakot sa kinento namin ni Nanay? Ayaw mo pa rin talagang bumili ng langis? Hindi na. Pagtatalunan lang ulit namin ni Gael yun, kung talagang ipipilit ko ang gusto ko. Masyado kang takot sa asawa mo siya dapat ang matakot sa'yo. Hindi ikaw. Iniintindi ko lang din naman kung saan siya nanggagaling. Naku, ikaw rin. Minsan, hindi rin naman masamang sumuway sa asawa. Hindi na lang ako nagsalita sa sinabi ni Aling Leonora, Sir Jupiter. Ayoko kasing gumawa ng bagay na alam kong maaari, talagang ikagalit ni Gil. Halos musika, ilang araw ding inirereklamo sa akin nila Len ng nanay niya. Dahil iniisip nitong nagdadahilan lang si Aling Leonora na laging naubusan ng langis ni Antonio. Kaya naman nung araw na yon, naisipan nila na siya na lang mismo ang sasadya sa matandang albularyo at magtatanong tungkol sa langis. Ayaw niya namang pumuntang mag-isa, kaya pati ako sinama niya. Sinamahan ko lang siya noon, dahil wala naman talaga sa isip kong bumili ng langis. Halika na, bilisan mo. Baka maubusan na naman ako eh. Het na nga eh. Masyado ka naman nagmamadali. Alam mo ba yung bahay noon? Itinuro sa akin ni Nanay. Nangungupaan lang yung kinaaling test. Totoo ba yun? Na bagong salita lang din dito si Antonio. Wala pang 1 taon mula nung lumipat siya rito. Tapos nabalitaan naming albularyo nga. Kaya naisip namin na buti naman, pa hindi na dumadayo sa ibang barangay, para lang magpagamot kay Mang Agustin. Kung sa bagay mabuti na nga lang din, at dito niya naisip mangupahan. Kaya nga eh. Saka nakakabilib din no. Hindi naging hadlang ang pagiging bulag niya, para manggamot ng iba. Yun nga rin ang iniisip ko kung paano niya nagagawa yon. Hindi siya nakakakita pero kaya niya. Sabi ni Nanay, tinuruan daw si Antonio ng patay niya. Ginagabayan siya hanggang sa namatay na rin ang patay niya sa katandaan. Pero wala siyang asawa. Wala raw. Hindi na nagkaasawa. Baka walang may gustong magtiyaga kasi nga bulag siya. Kawawa naman din siya. Hanggang sa mamatay siya, siya na lang mag-isa. Hindi na ako sinagot nila Len. Hindi niya alintana ang mainit na sikat ng araw sa bala. Mabuti na lang at may dala akong payong at pamunas ng pawis. Makalipas ang higit 5 minutong paglalakad, naating na namin ang dulo ng baryo, kung saan nakatira ang matandang bulag na albularyo. Musika, 2 babae ang lumabas sa kubo niya, kapong may hawak na mga langis, at masayang nag-usap na sa wakas nakaabot sila sa langis ng matanda. Nagkatinginan kami ni Lan. Musika, baka sa mukha niya ang pag-asa na sa pagkakataong yon, makukuha niya na rin, musikay ang gusto niya. Mula sa labas, kita namin ang makapal na usok na nanggagaling sa loob. Masyadong matapang ang amoy nun. Parang may niluluto o, musika, iniihaw na dahon sa malakas na baga. Wala kaming masilip kahit bukas ang pinto't bintana. Tila masyadong madilim ang mismong loob ng bahay. Niyang albularyo. Hindi rin namin makita. Kaya naman nagpasya sila na lumapit na kami roon. Halika na may pasok na tayo sa loob, kakatok muna ako, para alam ni may tao. Magandang araw po kao. Tuloy anong sa yung langis po, ilang linggo na rin kasi akong naubusan eh. Nagbabakas sakali lang po na meron na ngayon. Sakto lamang ang dating nyo. May 2 pa akong natitirang langis dito. Kay, paano nyo po nalaman may kasama ako? Hindi pa naman siya nagsasalita. Tawanan, hindi naman ako nakakakita. Malakas naman ang pakiramdam ko eh. Naamdaman kong may 4 na enerhiya malapit sa akin. 4 po. Paano naging 4 kung 2 lang kami? Hindi ba't pareho kayong nagdadalang tao? Dinig ko ang pulso ng mga bata sa sinapupun nyo. Opo. Tama po kayo ka Antonio? Pero ako lang ho ang bibili ng langis. Hindi po itong kasama ko. Napahinto ang matandang bulag sa ginagawa niya nung oras na yon, Sir Jupiter. Ibinaba niya ang mga hawak niyang dahon at nag-angat siya ng tingin. Wari bang kahit bulag alam niya kung nasaan kami? Sandaling kumalabit ang pagdududa sa akin. Baka hindi naman talaga siya bulag at nagpapanggap lang.
Bakas na sa itsura ni Canton ang katandaan. Puti na ang kanyang buhok. Maging ang balbas niya ay hinayaan niya na lang na humaba. Puti na rin ang ilang hiblanon. Mapusyaw na kulay abo ang kulay ng kanyang mga mata. Musika, mahil dahil sa pagiging bulag, kulubot na ang balat at bulok na ang mga ngiping naninilaw at kulay kalawang. Hindi naman po sa pagiging maarte, musika, o mapanghusga bahagya akong napangiwiin mga oras na iyon, dahil sa amoy na umalingasaw sa paligid. Humahalo sa amoy ng sinusunog na dahon ang sarili niyang amoy. Kakaiba at halos hindi ko mawaring. Amoy lupa. Madalas na nagiging amoy ng matatanda na bihira ng maligo. Pero may iba pang humahalo. Musika, malansa, nakakasuka. Parang pinagsamang panghin ng ihi at dumi niya mismo. Pilit ko na lang yung iwinaksi sa isip ko, dahil baka dala lang yun ang pagiging buntis ko, at masyado akong nagiging sensitibo, lalo na sa pang-amoy. Maupo na muna kayong dalawa. Ano ba ang pangalan nyo? Ako po sila Len. Tapos si Miley naman po itong kasama ko. Maaari ko bang tanungin Miley kung bakit hindi ka bibili nitong langis? Ay hindi na ho. Ayos lang naman po ako. Ikaw ba sigurado diyan? Kailangan mo ito lalo na't buntis ka. Mabisang pangontra, laban sa masasamang nilalang. Ay hayaan nyo na ho siya. At hindi naman po makikinig yan sa inyo, kahit anong sabihin nyo. Wala naman pong ibang pakiganyan, kundi asawa niya lang eh. Naku, ganun ba? Ikaw rin eh. Ha? Para sa lang naman ito sa kapakanan ng anak mo. Kung gusto mo, pwede ko naman ibigay itong libre sa'yo. Ay hindi na po. Ito na lang pong kaibigan ko ang bigyan nyo. Dahil nung nakaraan niya pa ho talaga gustong makakuha niyan. Ako na lang pong bibili niyang 2 bote kay Antonio. Mahirap na po. Baka maubusan na naman ako sa susunod. O sige kung talagang ayaw mo, hindi naman kita pipilitin. Ikaw ba lala gusto mo bang hilutin ko ang tiyan mo at likod mo, para mas kumapit pa ang bata sa sinapupunan mo? Naku, may bayad din yan ka Antonio ha? Sapat lang ang dala kong pera rito eh. Paho sa langis. Tawanan, ano ka ba? Ito'y libre na. Ginagawa ko rin ito sa ibang buntis na nagpunta rito sa akin. Ay sige ho. Libre naman pala ka na dyan. Saglit lang naman ito. Hindi nagatubili sila Len. Humigasan ng lilimahid na banig. Itsura pa lang, musika, amoy mabaho na. Hindi na ako lumapit at pinanood na lang na hilutin ni Kant Antonio ang kaibigan ko. Mukhang sanay na sanay siya sa ginagawa. Hindi ko maiwasang mapansin kung paano niya himasin ang tiyan nila Lan. Marahan, mukhang nag-ingat pero may halo ring diin at kita ko yon sa tuwing bahagi magsasalubong ang mga kilay nila Lan. Makalipas ang ilang minuto, natapos na rin sila. Bahagya akong ngumiti sa matanda nang lumingon ito sa akin. Musika, nakaligtaan ko saglit na bulag nga pala siya, at hindi niya ako nakikita. Pero tuluyan akong nangunot ang nuko nang ngumiti siya sa akin pabalik. Ikaw Ining, sigurado ka ba sa desisyon mo? Sayang naman ang pagkakataon. Nandito ka na rin lang. Baka magsisika kung hindi ka kukuha ng langis at magpapahilot sa akin. Baka bigla kang atakehin ng aswang. Magsisisi ka. Hindi na po. Maraming salamat na lang po sa concern nyo. Bahala ka, MYLN. Ikaw lang talaga yung parang hindi nag-alala para sa inyo ng anak mo. Hindi. Naayos lang talaga ako. Hindi nyo naman ako kailangang intindihin. Iwan ko talaga sa inyong dalawa ni Gaela. Gagawa-gawa kayo ng bata, tapos hindi kayo mag-inga. Hayaan mo na sila Ineng. Mapagtatanturin nila yan. Oras na sila ay ginalaw ng aswang sa mismong bahay nila. Kayo ba ay magkapit-bahay lang? Oho. Ilang pa lang ang halayo ng bahay namin sa kanila. Mabuti naman. Ano hong mabuti naman? Wala lang. Siguro naman madadamayan ka sa proteksyon nitong sila L, at magkalapit lang kayo ng bahay ninyo. Yun ang ipanalangin mo. Sana nga po. Tara na hapon na. Opo ang bayad ka Antonio. Maraming salamat din sa libreng hilot. Babalik ho ako kapag naubos na ang langis ko. Asaha ko makabalik ka pa rito. Naman po. Dito na ho kami. Talaga si Kaonyo. Ayaw pa yata akong pabalikin sa kanya. Halika na nga baka maghimutok bigla si nanay. Sisilim na wala pa ako. Nga. Magluluto pa ako ng hapunan. Nang makaalis kami sa bahay ng albularyo, sinalubong kami ng malamig na hangin. Tila bigla, musika, akong nakahinga ng maluwag. Parang sa mga oras na nasa loob kami ng kubo, nakalimutan ko yatang huminga. Nakaramdam ako ng kaginawaan sa katawan, habang papalayo kami ng papalayo sa kubong yon. Naghiwalay na kami nilalan pagdating sa compound namin. Nagrereklamo pa siyang bigla raw na nakit ang likod niya. Natawa na lamang ako. Nang makabalik sa bahay, nagulat na lang ako nang makitang nakauwi na pala ang asawa ko. O Gael, nakauwi ka na pala. Ang aga mo naman yata. Maagang pumasok yung kapalitan ko, kaya sabi ko early up na ako. Hindi na ako mag-o-overtime. Ikaw saan ka ba galing?
Sinamahan ko lang sila Len pumunta down sa albularyo. Nangungulit kasi siyang samahan ko raw siya. Kaya lang namang hayaan ko siyang mag-isa kaya sumama na ako. Sigurado ka bang sinamahan mo lang? Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi ako bumili ng langis kahit kapkapan mo pa ako, mula ulo hanggang paa. Mabuti naman. Hayaan mo nang sila Lin nilang maniwala doon. Huwag nang ikaw. Alam ko naman na ang bagay na yan. Pasensya ka na. Hapon na kami nakabalik. Hindi pa ako nakakapagluto. Ang mabuti pa magpahinga ka na muna sa kwarto natin, habang nagluluto ako. O sige gisingin mo na lang ako, kapag handa na yung pagkain natin. Medyo masama rin talaga ang pakiramdam ko, kaya maaga akong umuwi. Mamaya na lang din ako maliligo kapag nakapagpahinga na ako. Tumango na lang ako sa asawa ko, at hinayaan na siyang pumasok sa loob ng kwarto namin. Binabalak ko ang sarili ko sa pagluluto ng mga oras na iyon. Pagkatapos kong magluto, hindi ko na muna ginising agad ang asawa ko, at hinayaan siyang makapagpahinga pa ng kaunti. Umupo ako sa sala sa may tabi ng bintana. Kinuha ko ang sinulid at tela. Magsisimula sana akong manahin ng lampin para sa anak namin. Tahimik lang ang paligid. Tanging huli ng kuliglig at alingawngaw ng hangin ng maririnig. Ngunit maya-maya, musika, may naamoy akong kakaiba. Amoy bulok na kane, parang nanggagaling mula sa labas kasabay ng ihip ng hangin. Napasinghap ako kasi alam ko na ang ganong klase ng amoy-amoy ng nilalang na naghahandang umatake anumang oras. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Paglingon ko, doon ko na naman nakita ang pares ng pulang mga mata na kalutang sa dilim. Nakatitig sa akin at hindi kumkorop. Agad kong sinara ang bintana. Kumakabog ang dibdib ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero pinilit kong kumalma at pumasok na lang sa kwarto para gisingin si Gel. Wala na akong balak sabihin sa kanya noong nakita ko. Dahil alam kong sasabihin niya na namang masyado akong nag-isip ng mga bagay-bagay o kaya naman ay napapraning lang ako. Kahit mukhang masyadong mahimbing ang tulog niya. Inalog ko ng bahagya ang katawan niya. Gel, gising na. Kakain na tayo. Napasarap yata ang tulog ko ay. Anong oras na ba? 8 oras na. Kumain na muna tayo, para magtuloy-tuloy ng pahinga mo pagkatapos. Mabuti pa nga. Siya, halika na. Ayos ka lang ba? Mukhang may inisip ka. Wala naman, mahal. Ayos lang ako. Na sa pag. Nakahain na rin ako. Hindi ko pinahalata ang pakot ko. Pilit akong ngumiti, musika, habang sabay kaming kumakain. Pero sa bawat tunog ng hangin, naamdaman kong parang may nagmamasid pa rin mula sa labas ng bahay. Nang matapos kaming kumain at makaligo na siya, bumalik na rin kami sa kwarto para matulog. Napansin niya rin ang kakaibang lamig nung gabing yon. Nagdikit ang mga katawan namin ni Gel, habang unti-unting binabalot ng antok ang diwa. Pero ilang oras pa lang ang lumipas, ginising kami ng isang sigaw na halos yumanig sa buong compound. Tulong mga kapitbahay, may aswang. Gel, narinig mo ba yon? Parang galing sa bahay nila. Ay Diyos ko, baka inatake siya ng aswang. Halika, tingnan natin. Pero sa likod lang kita ha. Huwag kang lalayo sa akin. Agad kaming tumakbo palabas, pero hinugot din ni Gael ang baril niya sa may kabine. Nakalimutan ko pang suotin ang isang paes ng sinelas ko, sa sobrang pagmamandali, na mapuntahan ng nagwawala sa takot na kaibigan. Ang mga kapitbahay, isa-isang nagsilabasan bitbit ang mga pangilaw nila. Sa kabilang bahay sila Lan umiyak, hawak-hawak ang tiyan niya. Si Aling Leonora naman nagsisisigaw, habang paulit-ulit na sumisigaw ng tulong at may aswang daw. Tulungan niyo kami. May aswang. May aswang na gustong kunin ang anak ko at ng apo ko. Anong nangyayari dito? Aling Ngora Lalin? Nakasilip siya sa bintana ng kwarto ko. Diyos ko! Ang lapit-lapit niya sa akin. Sinubukan niya akong abutin tapos yung kuko niya ng sobrang hahaba. Gusto niyang tusukin ang tiyan ko. Lalain ko. Malma ka muna. Ligtas ka na. Nandito na kami. Mabuti na lang at magising siya. Kung hindi baka kinuha na yung bata sa sinapukunan niya. Sobrang nakakatakot yung itsura niya. Mabalbong kulay itim. Wala yung mga mata tapos matatalas yung ngipin niyang bulok-bulok. Sobrang haba rin ng dila niya. Naglalaway. Sobrang baho. May nakakita ba kung saan siya dumaan? Wala. Pagkasigaw ko nawala siya agad. Sabi ko na nga ba't hindi naligtas ang lugar na to. Hindi na sapat ang langis at kung ano-anong pangontra. Diyos ko. Sana hindi ako susunod na atakihin ng aswang. Huwag kang magsalita ng ganyan. M.Y. Lina. Walang masamang mangyayari sa atin kung hindi puro takot ang pairalin natin. Hindi Gel. Kailangan niya na ring magpahid ng langis. Nakikita mo na tong nangyayaring to. Hindi na to basta-basta kwento lang. Huwag niyo akong sisiin kung ayaw kong maniwala sa mga paniniwala niyo. Magkaiba tayo. Pero sige, magpapatrolya ako bukas sa paligid, para masiguro nating walang mapapahamak.
Hindi sapat ang pagbabantay. Gel. Ang kalaban natin hindi tao. Aswang. Nagsigawan ng mga kapitbahay. Kanya-kanya ang hinala nila. May nagsabing baka malaking hayop lang daw. May nagsabi ring baka multo. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi yun basta nila lang. Alam kong nakita ko rin yung pulang mga mata bago pa man mangyari yon kay Lali. Nang mag-uwian na ang mga tao, tinulungan namin sila Lan, makapasok muli sa bahay nila. Hindi ako makapaniwala sa nakita kong gasgas sa may bintana. Parang pinilas na matutulis na kuko. Nang umuwi kami ni Gele, hindi na ako halos nakatulog sa kaba. Pero sinubukan niya pa ring mapanatag ang loob ko. Kinabukasan habang naghahanda sa pagpasok si Gal, at nasa labas ako para magwalis, siya nang paglabas ni Aling Leonora. Mukhang walang tulog, musika, at naglakad palapit sa akin. M.Y. Len, mabuti at nasa labas ka. May sasabihin sana ako sa'yo. Ito'y hinala ko lang din naman. Hindi ako nakatulog. Kakaisip. Hale Leonora. Ano po ba yon? Anong balita kay Lalin? Ayon. Nanginginig pa sa takot. Hindi raw makatulog. Kaya nagpunta na ako rito para balaan ka. Balaan ako. Bakit po? Baka ikaw talaga ang dapat pupunteryahin ng aswang kagabi. Baka nagkabali lang ng bahay. Ay bakit naman ako? Kasi ikaw ang hindi nagpapahid ng langis. Baka naamoy ng nilalang na yon. Alam mong mas malakas ang pang-amoy nila sa mga taong hindi protektado. Aling Leonora. Hindi naman siguro ganun yon. Naku, huwag matigas ang ulo. Baka pagsisihan mo. Alam mong buntis ka. Yung nilalang na yon sinisimsim ang amoy ng mga dinadala niyong bata. Kung umusika, wala kang langis, kang kane sa gutom na hayo. Pero si Gel po. Alam ko namang asawa mo na naman ang magiging rason mo. Hindi naniniwala. Pero hindi ka pa ba natatakot? Puro iniisip ni Gael ang iniisip mo. Ikaw paano ka? Paano ang kaligtasan mo? Kailangan mo ring makinig sa paniniwala na matatanda. Hindi yung puro sa kanya ang iniintindi mo. Pero baka hindi naman ako. Baka sila Lan lang talaga ang gusto niya. Huwag kang umasa sa baka. Sa panahon ngayon yung baka ang dahilan ng kamatayan ng marami. Musika, hindi ako agad nakasago. Sa loob ko, musika, totoo ang sinabi ni Aling Leonora. Pero ang tinig ni Gal, palaging umalingaw-ngaw sa isip ko na huwag maniniwala. Musika, sa mga albularyo, na huwag matakot sa mga sabi-sabi. Pero naiisip ko na rin na paano kung mali siya. Musika, paano kung tama ang mga matatanda? May kumakalabit na sa utak, musika, kung makinig sa iba at suwayin siya. Pero hindi ko na alam kung ano ang pairalin ko. Basta ang alam ko mga oras na yon, natatakot ako. Musika, ano na namang usapan yan? Ang aga-aga pa dyan. Si Aling Leonora kasi sabi niya, baka ako raw talagang puntir ng aswang kagabi. Diyos ko naman Aling Leonora. Hindi ba kayo napapagod sa mga kwento nyo? Hanggang ngayon dala nyo pa rin yang mga pamahiin nyo. Gel anak, huwag kang bastos. Hindi naman to pamahiin. Nasa paligid lang talaga sila. Yang mga aswang na yan naghihintay lang ng pamang-oas. Kung totoo yung sinasabi nyo dapat wala nang mabuntis dito sa baryo. Gel, tama na. Baka marinig tayo ng iba. Hayaan mo sila. Mas gusto kong marinig ng lahat. Natigilan na nila yung mga kwentong tinatakot lang ang mga tao. Sige, sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin. Isipin mong gawa-gawa lang tong mga nangyayaring ito. Pero kapag may nangyari sa asawa mo, wala kang ibang dapat nasisihin kundi sarili mo lang. Hindi kami nagkulang ng paalala sa inyong mag-asawa. Naiwan akong tahimik. Sigil na pailing lang at muling bumalik sa loob para magbihis papasok sa trabaho. Ako naman nanatiling nakatulala sa pintuan. Sa bawat ihip ng hangin, muling bumalik sa alala ko ang pulang mga matang yon at ang malamig na simoy ng hangin sa gabi na may dala ring kakaibang amoy. Sa mga oras na yon, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na rin sa akin si Gil. Pero hindi na namin pinag-usapan pa yung mga sinabi ni Aling Leonora. Bandang tanghali nung lumabas sila Len. Habang nagsasampay ako ng mga damit, mukhang nag-alangan pa siyang lumapit sa akin. Pero kalaunan, lumapit din siya nung tipid ko siyang nginityan. Kumusta ka naman? Ayos na bang pakiramdam mo? Ayos naman na. Medyo nakakatakot lang lumabas, pero gusto ko sanang makipagkwentuhan. Hindi pa rin ako mapalagay Hindi ako makatulog ng maayos simula kagabi. Naiintindihan ko. Kahit ako rin, kapag pumipikit ako, parang naririnig ko pa rin yung sigaw mo. Hindi man ako ang nakaranas, pero nakakatakot nga sa sigaw at kwento mo pa lang. Kaya nga Pero alam mo MYLN, sa tingin ko baka kulang pa yung nilagay kong langis kagabi. Naalala ko konti lang napahid ko kasi ayokong maubos agad Baka yun yung dahilan kung bakit nakasili pa rin yung aswang sa akin. Baka nga. Pero lalayin aminin ko, parang gusto ko na ring subukan yung langis ni Kaonyo. Aba, nakapag-isip ka rin ng mabuti sa wakas.
Sabi ko na nga ba eh. Dating din tayo dyan. Takot lang pala talaga ang kailangan para matauhan ka eh. Hindi kasi hindi ko na rin gusto yung pakiramdam na parang lagi na lang akong natatakot. Kahit sabihin ni Gael na hindi totoo, iba pa rin yung pakiramdam kapag may amoy o ingay sa labas tuwing gabi. Parang may nakatingin talaga. Yun bang pakiramdam na parang may nagmamasid sa iyong hindi mo nakikita? Nakakilabot pero yun ang naaramdaman ko nitong mga nakaraan pa. Eh di gamitin mo na. Hindi mo naman kailangang ipaalam kay Gael. Pwede mo namang itago yung bote pag tulog na siya. At saka ka magpahid. Baka mapansin niya lal. Alam mo namang mapanuri yun. Hindi naman na yun maamoy. Hindi naman siya masyadong matapang eh. Basta siguruhin mo na tulog na siya. Pwede mo ring ilagay sa maliit na lalagyan yung parang lotion. Sabihin mong gamot sa stretch marks o bawala na siyang masasabi doon. Ang talino mo rin minsan. Grebe. Minsan lang talaga. Pero seryoso akong may gamitin mo na. Hindi mo alam kung kailan ulit babalik yung aswang. Baka sa susunod hindi na magkamali yun ng bahay at ikaw ang mabiktima. Na nga. Sige na bibilhin ko na lang yung isa mong langis. Pero huwag mong sasabihin kay Gael ha. Abay hindi ako tsismosa pagdating sa ganong bagay. Ha? Tawanan, sa iba lang pero yung sikreto mong yan ilalagay ko sa kabaong pag namatay ako. Huwag namang ganun ang usapan ni Lal. O sige na nga hindi na. Basta sundin mo ako Hal. Kung minsan mas mabuti ng sumuway para mabuhay. En gabing yon habang naliligo si Gael, kinuha ko ang maliit na bote ng langis na binili ko kay Le. Nilipat ko yon sa lumang lalagyan ng lotion, hindi siya maginala. Sa tuwing mahimbig na siyang natutulog sa tabi ko, palihim akong nagpapahid sa tiyan, sa lig at sa pulso at hindi niya naman ako nahuhuli. Hindi ko maipaliwanag pero tuwing naamoy ko yung langis, may kakaibang lamig na dumadaloy sa balat ko. Parang biglang humihina ang kaba sa dibdib ko. Naamdaman ko rin yung paggaan ng pakiramdam. Para bang may yumayakap sa akin. Humahaplos ng marahan at sinasabing ligtas, musika na ako. Lumipas sa mga araw at totoong tila na tahimik ang paligid. Wala ka nang maririnig na sumisigaw sa kabi. Musika, wala nang asong tahol ng tahol umalulong. Sabi ni Aling Leonora, nabawasan na raw ang pagpaparamdam ng aswang. Musika, sabi niya malamang daw, dahil protektado na rin ako ng langis. Ayan MYYN. Sabi ko na nga ba eh, dapat noon ka pa nagpahid. Kita mo wala nang nagpaparamdam ba? Protektado ka na rin. Siguro nga ho tahimik na talaga ngayon. Alam mo anak minsan yan talaga ang susi. Huwag puro logic makinig din sa kutob lalo na sa ganyang sitwasyon. Opo. Natutunan ko na rin ho, mabuti naman. Aba, lumalaki na ang tiyan mo. Kailangan mong patatagin ang loob mo. Huwag mong hayaang lapitan ka ng kahit anong nilalang. Opo sa mga sumunod na gabi, nakakatulog ako ng payapa. Bagay na napansin din ni Gael, musika, at hindi na raw ako masyadong napapraning o natatakot. Ang sabi ko na lang, dahil nagtitiwala ako sa kanya, na hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa amin ng anak niya. Lumipas pa ang ilang araw tahimik ang baryo. Hanggang isang umaga may dumating na namang balita, na muling yumanig sa buong baryo. MYYN lal lumabas kayo. May balita na naman. Ano na naman po yun? Aling Leonora nay. Ano raw? Totoo bang may naaswang na naman? Sino raw yung nabiktima? Buntis na naman. Diyos ko. Kawawa naman talaga. Saan po nangyari? Sa kabilang barangay. Pero kilala niyo yung babae. Ano po? Sino nay? Yung kinukwento mo sa aking nakasalubong niyo noon, na nagaling din kay Antonio. Ano? Yung dalawang buntis na palabas ng kubo niya? Yung isa roon? Si Vanessa o si Shane? Yung Vanessa. Siya nga. Wakwak ang tiyan anak katulad ng isa nung nakaraan. Adyos ko hindi pwede. Pero naprotektahan siya ni Kaunel, di ba? Hindi ba sabi niya ligtas na kapag nagpahid ng langis? Ewag ko na lang anak, pero kahit nagpahid daw yung babae walang nangyari. Hindi. Ibig sabihin hindi gumana yung langis. Hindi pwedeng hindi gumana eh. Ilang beses na ako nagpapahid. Hindi naman uli umatake yung aswang eh. Si Mayen din baka naman mali ang gamit niya. Pero lalan nakita natin siya. Pareho tayong galing doon. Pareho tayong nagpahid ng parehong langis. Kaya nga nagtataka ang lahat. MYN, paano raw nangyari yon? Hindi lang basta bata ang kinuha, pati puso at atay. Hindi naman ito ang unang beses na hindi gumana yung langis ng albularyo na yon. Ilang beses na. At nakakabahala na rin. Baka pinipirahan lang kayo ng bulag na yon. At peke talaga ang ginagawa niyang langis. Nananamantala siya ng tao. Nagkatinginan kami ni Lalan. Musika, parehong malamig ang pawis. Parehong nanlalamig ang mga kamay. Sa isip ko, unti-unting bumabalik ang tanong na matagal ko nang tinatabunan. Kung totoo nga ang proteksyon ng musika langis, bakit palaging yung mga gumagamit ang nagiging biktima? Sa oras na yon,
Nagsimula na ulit akong kabahan, musika, dahil bigla akong naamdaman na parang may amoy bulok na naman sa hangin. Baka nga nagsasabi ng totoo si Gil, na hindi naman talaga totoong nagpapagaling ang mga albularyo, musika, at sila mga huwad na manggagamot. Ano na naman yung pinag-usapan nyo sa labas na may biniktima na naman daw yung aswang? Meron na naman nga. Tulad din nung nangyari sa biktima nung nakaraan. Wakwak na daw ang John ni Vanessa. Yung buntis na nakasalubong namin noon, nung bumili ng langis kay Ka. Antonio. Kaya nga nakakapagtaka na rin. Nakita mo na ba? Ibig sabihin tama ako. Mga nagdudunong-dunungan lang, yan mga albularyo na yan. Wala silang ibang alam kundi maghuthot ng pera sa mga taong takot, at masyadong naniniwala sa kanila, na kaya talaga nilang magpagaling. Nakakapagduda na rin talaga. Sabi nga ng iba, nagpapahidin daw yung babae. Mas lalo lang nagpapakita ng peke nga yung langis na yan. Akala nila may proteksyon kaya yun na lang ginagamit nilang pananggal laban sa mga aswang na yan. Marami pa namang iba, di ba? Hindi na kailangan ng albularyo para makaiwas sa mga masasamang nilalang. Pagkakamali talaga ang maniwala sa mga ganyan. Siguro nga. Baka nga tama ka. Baka niloloko lang tayo ni Ka. Antonio, matagal ko naman ang sinasabi sa'yo yun ba? Alam ko namang mahirap paniwalaan, mahal. Pero isipin mo lahat ng biktima, may isang bagay na pare-pareho. Lahat sila umaasa sa bulag na albularyo na yan. Kung totoo ang sinasabi niya, bakit walang isa man ang nailigtas? Saka dayo lang din yung isang yun dito tulad natin. Walang masyadong nakakakilala sa kanya kung saan talaga siya galing o kung anong pinagmulan niya. Hindi talaga dapat siya na pinagkakatiwalaan. Ang problema sa mga tao rito, or kinalaman nilang albularyo, nabiv na agad sila. Nga, totoo rin naman yun. Habang sinasabi niya yon, naamdaman kong parang unti-unti kong tinatangga ang mga salita niya. Lahat ng umusika, takot kong binuhay ngis lang naglaho. Parang may katotohanan nga ang lahat ng sinabi ni Gel. Baka nga mali ako sa pagdududa sa kanya, at may parte sa aking unti-unting nagsisisi. Musika, na hindi ako nakinig sa kanya, at nagpahid din ako ng langis galing sa taong hindi ko naman lubos na kilala. Masyado, musika, akong nagpadala sa mga sinasabi sa akin ng magina. Mahal, kumain ka na. Huwag mo nang isipin yan. Gusto kong makitang payapa ka lalo, na't lumalaki na yung tiyan mo. Ayokong masyado kang na-stress sa mga bagay na wala naman tayong kinalaman. Sinusubukan ko naman pero minsan, kasi parang may kakaiba talaga sa paligid. Normal lang yan kasi buntis ka. Masyado kang nag-alala. Lahat ng iniisip mo pinapalaki ng takot. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag mong hayaang lamunin ka ng guni-guni mo. Saiji, mahal. Susubukan kong hindi masyadong mag-alala sa mga bagay-bagay. Hindi ko na rin binanggit sa kanya ang totoo na nagpapahid pa rin ako ng langis gabi-gabi. Ayokong umusika, mag-away pa kami. Pero habang pinagmamasdan ko ang mukha ni Gal, na payapang kumakain sa harap ko, unti-unti kong naisip. Baka nga tama siya. Baka mali ang lahat ng pinaniwalaan ko. Mahal, matulog ka na pagkatapos mong maghugas ng pinggan ha. Maaga pa ako bukas eh. Sumunod ka na lang sa kwarto. Mauna na ako. Okay, Sage. Pero bago ka matulog, gusto ko lang sabihin salamat ha. AM, pa naman saan? Pa sa laha. Kasi kahit hindi tayo laging nagkakaintindihan. Lagi ka namang nandyan. Siyempre asawa kita. Pagkatapos kong maghugas ng pinagkainan, hindi na ako nagtagal sa labas dahil baka kung ano na naman ang makita ko. Musika, sumunod na ako sa kanya sa kwarto at tumabi na ako sa kanya sa kama. Tahimik lang pero ramdam ko yung bigat sa dibdib ko. Yun bang hindi maipaliwanag ng kaba? Hindi ko alam, musika, kung dahil sa mga narinig kong balita. Dahil may kakaiba talagang bumabalot sa bahay namin. Hindi ko alam kung sa loob ba o sa labas, pero pakiramdam ko nasa paligid lang siya. Jen, gising ka pa ba? Bakit? Parang may naririnig akong kaluskas sa labas. Usa lang yan o hangin. Huwag mo nang pansinin. Pero iba parang may humahaapol sa dingding. Halika na rito. Huwag ka nang makinig sa mga tunog. Masyado ka nagiging sensitibo. Matulog ka na ha. Kasasabi ko lang sa'yo na huwag ka masyadong nag-isip ng kung ano-ano. Hinalikan niya ako sa noo. Maahan tapos niya ka. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko, pero ramdam kong hindi pa rin mapanatag ang katawan ko. Hanggang sa unti-unti na lang akong dinalaw ng antok, habang naririnig ko pa rin sa labas ang mahinang kaluskos na parang mga kuko sa kahoy. Kinabukasan, nagising akong wala na si Gali sa tabi ko, at mukhang pumasok na sa trabaho. Hindi na ako inabalang gisingin pa. Nang bumangon ako, nakita kong nag-ayos si Aling Leonora sa tapat ng bahay. Malaking bagang dala. Halatang alis. O, Aling Leonora. Saan ho kayo pupunta? Ay anak, sa kabilang bayan muna. Bibisitahin ko ang nanay ko. Ilang araw din siguro akong mawawala. Ah, ganun po ba? Kasama niyo po ba sila El? Hindi anak.
Siya na lang ang may iwan dito. Sabi ko nga dapat sumama siya pero ayaw. Nahihiya pa rin daw sa mga lolo't lola niya. Pinangaralan daw siya tungkol sa pagbubuntis niya, tapos hindi pinanindigan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Iwan ko ba? Baka nga ho, nahihiya talaga siya. Pero sigurado po kayong okay lang siyang mag-isa. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi niya naman na kailangang ipag-alala yon, at tanggap pa rin siya bilang apo. Pero kung sakaling makausap mo siya sa inyo ko, na rin siya ibibilhin ni Gael ha. Pakitingnan-tingnan na lang din siya. Opo. Huwag po kayong mag-alala. Pwede naman po siyang dito na lang magpalipas ng gabi kung gusto niya. Delikado rin kasi lalim at buntis siya. Sige, ikaw na lang ang bahalang kusap sa kanya. O siya, alis na ako ha. Pakisabihan na lang siya kung bumisita sa'yo. Ayon, umalis na si nanay. Ang dami pang bilin bago umalis. Akala mo naman iwanan niya ako habang buhay. Siyempre nanay mo yun. Natural lang na mag-alala. Ibinilin ka rin niya sa amin. Kaya kung gusto mo, dito ka na lang matulog mamaya. Naku, hindi na. Kakayanin ko naman mag-isa. Pero delikado. Lalo na to ang nanay mo tapos buntis ka pa. Hayaan mo na. Hindi rin naman ako mapakali sa ibang bahay eh. Down na lang ako sa amin. Masanay ako. Iwan ko sa'yo. Basta kung magbagong isip mo, alam mo namang bukas ang pinto rito. Ay, katok ka lang. Tumango lang siya at ngumiti. Habang nagkekwentuhan kami, napansin kong madalas siyang mapahawak sa tiyan niya. Parang may mabigat siyang nararamdaman, pero hindi ko na pinuna at hindi rin naman siya nagsabi sa akin. Kinagabihan, parehas na kaming nakahiga ni Gali sa kama, pero mahimbing na ang tulog niya. Ako naman gising pa. Hindi ko alam kung bakit. Parang hindi ako mapakali. May kung anong kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Musika, parang may mangyayaring hindi maganda. At iniisip ko sila Leng kung ayos lang ba siyang mag-isa sa kanila. Pinilit ko naman siyang sa amin na lang muna matulog, pero siya mismo ang tumanggi. Milin, gising ka pa ba? Bakit hindi ka pa natutulog? Ay hindi kasi ako makatulog eh. Iniisip ko kung ayos lang ba sila land down sa bahay nila. Mag-isa lang kasi siya doon. Ayos lang yun. Huwag mo na siyang masyadong intindihin. Huwag mong isipin na may mangyayaring masama sa kanya. Hindi ko lang talaga maiwasan, mahal. Siyempre kaibigan ko yon. Inilit mo naman na siya, di ba? Siya lang mismo ang may ayaw at namamahay nga siya. Baka mahirapan siya ang makatulog dito sa atin. Sana ayos lang talaga siya. Huwag ka kasing mag-isip ng masama. Sabi nga nila, you attract what you fear. Katigilan mo na yan. Matulog na tayo. Masama pa sa babi ang magpuyat. Sige mahal, pasensya na kung nagising pa kita. Masyado yata akong malikot. Hindi lang talaga ako mapakali. Wala yon. Sige na matulog na tayo. Pinilit ko ang sarili kong pumikit, kahit na hindi talaga mawala-wala ang matinding kabog ng dibdib ko. Nanatili akong nakapikit kahit buhay na buhay ang diwa ko. Isang oras na ang lumipas pero gising pa rin ako. Tahimik ang paligid pero bawat ihip ng hangin ay may dalang kakaibang lamig. Hanggang sa muli kong naamoy yung pamilyar na amoy. Amoy bulok na karne at amoy na parang galing sa ilalim ng lupa. Napasigap ako. Napabalikwas ng bangon. Ramdam kong nanigas ang batok ko at sa labas may aninong gumagalaw. Mabilis pa ang hayop na gumagapang. Naamdaman ko ang panginginig ng kamay ko. Hindi pa ako nakakapagsalita nang biglang bumalot sa buong kabahayan ang sigaw ni Lalan. Malakas at puno ng takot. Tolong may aswang. Gael sila yon. Ano? Inaatake na naman siya ng aswang. Bigisan mo baka kung mapaano siya doon. Dito ka lang mahal. Huwag ka nang sumunod sa akin ha. Huwag kang lalabas. Hindi sasama ako. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Baka kung anong mangyari sa kanya. Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Wala na akong pakialam sa takot. Agad akong tumakbo kasabay ni Gael. Hawak na ang baril niya. Dinig namin ang mga yabag at sigaw ng mga taong naglabasan na malamang ay narinig din ang sobrang lakas na sigaw ng kaibigan ko. Ang mga aso umalulong ng napakalakas. Ang hangin biglang lumamig pa ang lahat ng ingay ay naghalo. Ang malakas na sigaw ni Lalan ang sabay-sabay na bumubukas ng pinto at ang mabibilis naming yabag. Tumakbo kami hanggang maating namin ang bahay ni Lalan. Sarado ang pinto, pero rinig na rinig ang mga hampas at sigaw mula sa loob. Napasigaw ako habang si Gael nangingig ang kamay at sinusubukang buksan ng kawayang pinto. Lal, buksan mo to. Nandito kami. Matas ka may pepas sign kung buksan ang pinto. Girl, tulong napakasaap kainin ng mga tao. Siyempre masyadong mangmang-Diyos ko, may aswang nga dyan. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin ang eksenang hinding-hindi ko makakalimutan. Sir Jupiter. Sa loob, may mabilis na aninong dumaan sa may bintana. Itinakbo ang sarili, musika sa dilim. Sobrang bilis na halos hindi ko na naaninag pa ang itsura niya. Tanging amoy na lang niya at bakas ng paa sa kahoy na sahig ang naiwan.
Sa sahig nandoon sila Len. Wala ng lakas. Wala ng kulay ang mukha sa sobrang putla at nanghihingalo na siya. Nakahando sa isa sa pagitan ng kama at maliit na mesa. Puno ng dugo ang paligid. Lumuhod ako agad sa tabi niya. Agad na binalot ng dugo ang kamay ko. Hindi ko na pinansin kahit gaano pa kalansa ang amoy nun at masyadong malagkit. Ang tiyan niya wasak. Kitang-kita ang loob. Ang dibdib niya nakabukas at doon maahan kong nasilip ang puso niyang pabagal. Musika ng pabagal ang tibok. Diyos ko! Hayop ang gumawa sa'yo. Meli, lumayo ka na muna sa kanya. Hindi ko siya iiwan. Huwag ka na magsalita, dadalhin ka namin sa ospital. Huwag kang bibitaw. Nagmamakaawa ako sa'yo. Salamat. Salamat, Lynn. I'm sorry hindi kita nailigtas. I'm so sorry. Hindi mo kasalanan. Tawanan, kilala ko ng aswang. Musika, hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya, pero hawak-hawak niya ang kamay ko. Musika ay ng mahigpit. Ramdam kong malamig na ang mga daliri niya. Ilang segundo lang kumurap siya ng maahan at huminto na ang hinga niya. Hinigpitan ko ang yakap ko sa katawan niya. Nanginginig ako habang umiiyak ng walang tunog. Ramdam ko ang bawat patak ng luha ko na humahalo sa dugo niya. Sigale hinihila na ako patayo, musika, at nyakap habang sinusubukan akong patahanin. Hindi. Lel. Lal. Gumising ka. Lala, mahal. Tama na. Wala na tayong magagawa. Kasalanan ko to, Gail. Dapat pinilit ko pa siya lalo, nasa bahay na matulog. Sinabi ko na dapat hindi natin siya pinabayaan. Ramdam ko nang ganito ang mangyayari. Huwag mo nang sisihan ang sarili mo. Hindi mo alam na mangyayari ito. Wala tayong kasalanan, mahal. Paano natin ipapaliwanag kay Aling Leonor ang nangyari sa anak niya? Kung sana'y may nagawa pa ako. Sana sinamahan ko na lang siya rito kung ayaw niyang matulog sa bahay. Umalma ka, mahal. Hindi natin alam kung anong magiging kapalaran ng bawat isa. Hindi natin alam na ganito ang sasapitin nila Lan. Pero hindi ako nakinig. Musika sa isip ko. Paulit-ulit kong naririnig ang sigaw niya. Ang boses niyang humihingi ng tulong, musika, at ako wala akong nagawa. Sa labas nagsisigawan pa rin ang mga tao. Pero lahat kami natigilan nang marinig namin ang ungol ng aso sa malayo. Mahabang ungol tila, may takot din silang nararamdaman. Sinubukan ng ilang lalaki sa baryo na maghanap sa paligid. Sinundan ang bakas ng putik at dugo. Pero wala silang nakita ang aswang, parang hangin na lang. Dumaan, pumatay at naglaho. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Umaga na nang tuluyan kong maamdaman ang sakit sa dibdib. Nakaupo lang ako sa labas ng bahay, yakat ang sarili habang tinitingnan ng puting tela na nakatakip sa katawan nila Lan, na hindi pa rin nila kinukuha dahil masyado silang takot, musika, para galawin. Sigil pahimik lang sa tabi ko. Walang imik pero kita sa mukha niyang gusto niyang hanapin at patayin ang nilalang na yon. Gail, paano kung bumalik siya? Hindi na siya makakabalik. Mananagot siya sa akin. Hindi ko hahayaang may mabiktima pa siya rito. Pero paano kung ako naman ang balikan niya? Yan ang lalong hindi ko hahayaang mangyari, mahal. Kung kinakailang gising ako, magdamag para lang masiguro, kung walang mangyayaring masama sa'yo gagawin ko. Natatakot ako mangyari sa'yo ang nangyari kay Lal. Nakakatakot yung boses ng aswang kagabi. Hindi ko man siya nakita, pero sa boses niya palang hindi ko na siya gugustuhing makahara. Ang boses na hindi naman dapat umiiral sa mundong ito. Lumipas ang ilang oras, unti-unti nang nagkakagulo ang mga tao sa paligid, kung saan-saan na rin, kasi nakaating ang balita, at lahat sila nagpunta, para tingnan ang bangkay ng kaibigan ko. Kakatuwa ang katotohanang parang nung una sila Lay na madalas na nangunguna, para makiusyoso sa mga nangyayari sa baryo. Tapos biglang bumaligtad ang mundo, at biglang siya na ang pinag-usapan. Hanggang sa marinig naming may papalapit na yabag, musika, mabagal, mabigat at dinig na dinig ang paghikbi si Aling Leonora. Hindi pa man siya nakakalapit, nagwawala na siya. Agad siyang tumakbo at halos madapa sa paglapit. Nang makita niya ang puting tela sa lupa, napasigaw siya ng ubod ng lakas. Tawanan, Lal, anak ko. Nasaan ang anak ko? Aling yun or? Diyos ko. Lal, anak ko, bakit iniwan mo ako? Tawanan, hindi na dapat kita iniwang mag-isa rito. Hindi na sana ako umalis. Ay, pasensya na ho. Dapat pinilit ko siyang dito na lang sa amin. Sinabi ko na ho eh. Pero ayaw niya talaga. Tawanan, kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Dapat hindi na ako umalis. O dapat pinilit ko na lang siyang sumama sa akin. Tawanan, hindi sana ganito ang nangyari sa anak ko. Pasensya na ho kung nagkulang kami sa pagbabantay sa anak niya. Alinginoran ako, Diyos ko, ang anak ko, ang apo ko. Lumuhod siya sa lupa, umiiyak ng paang bata. Ang mga kamay niya nanginginig, habang hinahaplos ang ulo ng anak niyang wala ng buhay. Wala akong nagawa kundi sabayan siya sa pagluha. Sa pagitan ng higbit tanging,
musika, ang tanong lang na paulit-ulit kong naririnig sa hangin. Bakit kailangang siya pa? Sa umagang yon tila tumigil ang buong baryo. Maging ang langit, musika, ay madilim. Parang nakikalamhati sa pighating naaramdaman ng mga taong malapit kay Lali. Halos hindi makausap si Aling Leonora en mga panahong yon. Kahit ako hindi pa rin lubos na matangga ang nangyari sa kaibigan ko. Ilang gabi lang ang naging lamay niya, dahil baka bumaho ang bangkay niya, dahil na rin sa lala ng kanyang musika, tinamo. Pagkatapos ng libing, doon lang ulit ako nagkaroon ng pagkakataong makausap si Aling Leonora. Bakas ang lungkot sa mukha niya na may halong galit, pero pilit niyang pinakalma ang itsura niya nang lumingon siya sa akin at ngumiti. Maraming salamat sa tinulong niyo dahil sa akin nitong mga nakaraan. MYYN. Hindi ko na rin talaga alam kung anong gagawin ko ha. Hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga matangga ang nangyari sa kanya at sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, Aling Leonora. Sigurado po akong hindi magugustuhan ni Lalan kapag nalaman niyang ganyan ang nararamdaman niyo. Sino pa bang ibang dapat kong sisihin? Anak kong hindi ko siya iniwang mag-isa. Hindi naman ganon ang mangyayari sa kanya. Yung aswang ko ang may gawa. Siyang may kasalanan ng lahat ng ito. Walang ibang dapat sisihin kundi siya lang. Siya rin dapat ang magbayad. Isinusumpa ko, MYLN. Hindi ako mamamatay nang hindi ko na igaganti ang anak ko sa aswang na yon. May gusto pong sabihin si Laling. Kaso hindi niya natuloy. Sabi niya kilala niya raw kung sino yung aswang. Pero nalagutan na siya ng hininga bago niya mabanggi. Matindi rin ang galit ko sa matandang bulag na yon. Hindi siya tunay na albularyo kung gumagawa siya ng peking langis. Ang dami niyang napaniwala at kaamihan sa mga yon na biktima ng lintik na aswang na yan. Kaya marami na ring galit sa kanya at kin-question siya. Huwag mo nuloy ang pagpapahid ng langis na yan, MYLN. Hindi ka naman talaga poprotektahan nun. Itapan ko na ho yon. Hindi naman ho niligtas sila Len. Tama talagang asawa ko na hindi totoo ang albularyo. Hindi naman laha. Down lang ako nagduda sa bulag na yon. Ang mabuti pa anak, samahan mo ako sa albularyo sa kabilang bayan kay Mang Agustin. Ipatingin natin yung langis na binili ni Lalin, kay Ka Antonio, at humingi na rin tayo ng tulong. Sige po. Magsasabi lang po ako kay Gael tungkol sa bagay na yan. Oya, salama ulit sa inyo ha. Dito na muna ako sa bahay. Pakisabi na rin kay Gael na salama. Opo, Aling Ngora. Gumiti lang siya sa akin at pumasok na sa kanilang bahay. Ganon din ako. Musika, nagulat na lang ako nang madatnan ng seryosong itsura ni Gael na nakaupo sa sala. Musika, habang hawak ang maliit na lalagyan ng lotion na pinagsalinan ko ng langis. Nahigit ko ang sarili kong hininga sa kaba. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko akalaing makikita niya pa ang bagay na yon bago ko pa maitapon. Ano to? Mailing magpapaliwanag ako. Gaano mo nakatagal tinatago to sa akin ha? Naglilihim ka na ba sa akin? Hindi naman yun ang intensyon ko mahal. Ano pang tawag mo rito? Hindi ba papaglilihim to? Ba sinabayan naman na kita? Isipin mo nga kung nailigtas ba ng pesteng langis na tuyong mga tao. Hindi naman ba? Bakit mo sinuway? Gel, sinuway kita. Sinuway kita kasi hindi mo maintindihan yung naaramdaman kong pakot. Sinusunod mo lang yung sarili mo, yung paniniwala mo na hindi sila totoo. Pero paano naman yung naaramdaman ko, Gael? Hindi mo naiintindihang natatakot ako para sa amin ng anak mo. Pero hindi nga sila totoo. Hindi ka pa ba kontento sa sinabi kong hindi ko naman kayo pababayaan? Ngayon tingnan mo kung anong nangyayari. Lahat ng biktima may pagkapare-pareha. Lahat sila nagpapayid ng langis na to. Yung langis na masyado niyong pinaniniwalaan. Kasi hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Sa tuwing naiiwan ako ritong mag-isa, takot na takot ako. At ilang beses ko nang nakita yung pulang mga mata sa labas ng bahay natin. Pakiramdam ko binabantayan din ako ng aswang. Pakiramdam ko atakihin niya kung anong oras. Kaya pasensya ka na kung itinago ko sa'yo. Nagpayad din ako ng langis na yan. Sige na. Wala na rin naman akong magagawa dahil nagawa mo na tapos na. Pero itatapon natin to. Wala na ong silbi. At sana sa susunod huwag ka na maglilihim sa akin. Kung may bagay ka na gustong gawin, ipaalam mo muna sa akin dahil asawa mo ako at kaapatan kong malaman ang mga bagay na ginagawa mo. Mahal. Pasensya ka na ulit. Hindi ko naman sinasadya. Mahal kita main at hindi ko hayaang may mangyaring masama sa'yo. Mahal na mahal din kita, Gael. O siya. Sige na. Itatapon ko na to bago pa pumasok. Gusto ko na ring kalimutan ang bagay na to. Hindi to totoo. Teka Jenel, huwag mo munang itapon. Bakit naman mahal? Akala ko ba tapos na tayo rito? Hindi kasi ano? Gusto mo pa ring magpahid? Hindi. Pero nag-usap kami ni Aling Leonora. Gusto niyang ipatingin namin to kay Mang Agustin.
Sino na naman yang Mang Agustin na yan? Isa na namang albularyo. Hindi ka pa ba natututo? HMYLN, taga-kabilang bayan siya. Matagal na siyang kilala doon at sa kanya talaga pumupunta yung mga tao noon, bago dumating si Kaono rito. Si Alilonor ay nagsabi na siyang kailangan natin, para malaman natin ang totoo, tungkol sa langis na to. Anong totoo? Kian may yan ang totoo. Hindi lang sa pekil. Kung pekian, bakit pare-pareho ang nangyayari sa lahat ng gumami? Bakit hindi gumana? Baka may iba pang ibig sabihin ng langis na ito. Yan na naman tayo sa baka-baka-baka. Hindi ka ba talaga titigil sa pag-isip ng kung ano-ano? Please girl, para kay Lalan at para sa kaligtasan natin, isang beses lang. Kung si Mang Agustin mismo ang magsasabing walang silbihan, ako na mismo ang magtatapon, at hinding-hindi na ako makikinig sa kahit kanino. Pero kung hindi, kailangan nating malaman kung bakit ganito nangyayari sa baryo. At bakit kailangan mong pangsamahan si Aling Leonora sa kabilang bayan? Nagpapasama kasi siya. Nakakahaya namang tumanggiyo. Lalo na nating namatayan siya. Pero kailangan ko ng permiso mo at ng basbas mo. Kaya nga nagsasabi na ako sa iyo ngayon. Sige, pero yan ang huli. Kapag nagkataon, ako na mismo ang kukuha sa o pabalik dito. At hinding-hindi na tayo babalik sa mga ganyang usapin. Salamat, mahal. Hindi naman na ako gagawa ng alam kong ikagagalit mo. O siya sige na. Duty na ako. Mag-ingat kayong dalawa at pakiusa. Huwag mo hawakan yung langis na yan kahit kailan pagkatapos nito. Hindi na. Ipapatingin lang talaga namin ito. Hindi na siya nagsalita. Nagbihis na lang siya at umalis. Naiwan akong nakatayo sa sala. Hawak-hawak ang lalagyan ng langis. Alam kong napilitan lang siya, pero kailangan kong gawin yon, para sa kapayapaan ng loob ko, at para maibigay ko rin ang host sa Kayalin. Nang bandang hapon sumama ako, kay Aling Leonora sa kabilang bayan. Nag-jeep, musika lang kami. Mahaba-haba rin ang biyahe at tahimik lang kami halos. Pagdating namin doon, dinayo namin ang isang liblib na kubo kung saan nakatira si Mang Agustin. Musika, isang matandang lalaki na may mapayapang aura at matalas na mga mata ang sumalubong sa amin. Magandang hapon po, Mang Agustin. Ay, pasok kayo mga ining. Kanina ko pa kayo inaasahan. Kilala niyo po kami? Hindi man sa pangalan, pero ang dinala niyo sa lugar na ito malinaw sa akin. May problema kayo? Hindi pa. Halina kayo. Maraming salamat po mga Agustin. Anong sa dinyo, Leonora? Tama ba ang pagkakatanda ko sa pangalan mo? Hindi ba't nanggaling ka na rin dito sa akin noon? Opo. Mabuti naman po at natatandaan niyo pa po ako. Opo, Mang Agustin. O yung langis na ibinebenta ni Ka Antonio. Yung dayo po sa aming albularyo na matandang bulag. Gusto po naming malaman kung totoo ba talagang pangontra ito. Kasi yung mga gumamit ng langis na to nakakapagtakang naaswang pa rin. Kabilang na ang anak ko, ay hindi ito pangontra Leonora. Delikado ang bagay na to at napakatalino ng albularyong yon. Paamalin lang kayo. Masasabi kong hindi siya albularyo, o hindi naman kaya ay may masama siyang nilalang na tinutulungan. Pero bakit? Ang langis na ito, may halo ito ng katas mula sa mga halamang gamot. Pero ang basihan ng amoy na ito, isang kakaibang chemical ang gamit. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang chemical na ito sa mata ng tao, natural na langis lang. Pero ang pang-amoy ng isang nilalang partikular na ng aswang. Nagiging pabango ito. Isang pambihirang klase ng pabango na tanging ang mga aswang lamang ang gumagamit. Pabango. Pero bakit pinapahid sa mga buntis? Ang buntis likas na maamoy sa aswang. Ngunit ang langis na ito, mas pinapalakas, musika, ang amoy. Ginagawa nitong mas madaling hanapin ang biktima. Diyos ko! Ibig sabihin kaya pala lahat ng nagpapahi. Tama. Ang langis na ito ay hindi proteksyon. Ito ay instrumento ng pambibiktima. Sa pang-amoy ng aswang, nagkakaroon ng natatanging marka ang gumagamit nito. Itong isang mapa. Isang marka na sa tuwing hihin, inaamoy niya ang langis para matukoy ang kanyang biktima. Kung ganon si Ka Antonio, siya ang aswang. Posibleng hindi. Pero kung bulag siya gaya ng sinasabi niyo, maaring siya nga at ito ang paraan niya para makapamba, ang amuyin kung nasaan ang gumagamit nitong langis. Ang mga aswang hindi lang sa mata umaasa mas matalas ang kanilang pang-amoy. Ang langis na yan ang ginagamit niya. Naamoy niya ang langis kaya alam niya kung sino ang gumagamit. Siya ang aswang na pinaniniwalaan niyo. Hindi ko inakala. Akala ko ligtas ako dahil nagpapahid ako. Kaya pala ibang pakiramdam ko sa paligid nung nagpahid ako. Hindi dahil protektado ako. Dahil alam niya kung nasan ako. Ganun din si Laon. Nung unang gabi siyang nagpahid, may aswang na nagpakita sa kanya. Wala siyang awa. Ginagamit niya ang pakot ng mga buntis para pumatay. Hindi musika ko mapapatawad yon. Huminahon kayo ngayon.
Napagtagbi-tagbi nyo na ang lahat, kaya sunod-sunod, musika na ang pag-atake sa inyo ng aswang dahil sa langis na yan. Musika, parang biglang bumagsak ang buong mundo ko. Ang pinaniwalaan kong proteksyon ang siyang maghahatid papala mismo ng kamatayan ko, kung hindi ko agad nalaman ang totoo. Si Ka Antonio na inakala naming lahat ng magaling na albularyo sa musika, panang halimaw na matagal na naming hinahanap. Mga Agustin, paano po natin siya matatalo? Hindi siya basta-basta bulag siya, pero parang alam niya lahat ng galaw namin, lalo na nung nagpunta kami sa kubo nila. Parang nakakakita talaga siya. Kailangan niyang magbayad sa ginawa niya sa anak ko, at sa lahat ng mga inosenteng na biktima niya. Kung ang langis ang ginagamit, musikain niya para makahanap. Ang langis din ang gagamitin nating panlaban. Kailangan nating gamiting pain ang mismong instrumento niya. Pain. Pero delikado po yon. Ang aswang na yan. Malamang nag-ingat siya. Hindi siya basta-basta lalapit kung alam niyang may laban. Pero kung ipapahid natin ang langis at alam niyang may buntis na gumagamit, lalapis siya ng hindi nag-ingat. Sa isip niya, markado na ang biktima. Doon natin siya atakihin. Oh, pero sino ang gagawing pain? Kailangan ng isang buntis na magpapahid. Ako ang gagawa. Handa ako palang matalo siya at may gantin natin silalan. MYYN. Hindi. Delikado. Magagalit ang asawa mo. Pero ito lang po ang alam kong tamang gawin, wala nang mabiktima ang aswang na yon. Kakausapin ko lang ng mabuti si Gael. Alam kong maintindihan niya ako, kahit ng palagi niyang ginagawa. Hay, hindi mo kailangang gawin yan na mag-isa. Magtutulungan tayo at may ibibigay akong panlaban na magagamit niyo. Ano po yon? Ang aswang may kinatatakutan at kinainisan. Una, ang banal na tubig. Hindi lang yan pampalayas kundi pananggalang. Hindi nila kayang apakan ang lugar na binasbasan ng banal na tubig. Pangalawa, kailangan nyo ng sandamakmak na bawang at asin. Mabisang pangontra laban sa kanila. Kapag naamoy nyo ang amoy bulok, maghagis agad kayo ng mga yan at masusunog ang balat ng aswang. At isa pa, isang espesyal na langis na kapag pinahiran nyo ang kahit anumang patalim o bala, agad silang mamamatay. Ano pong langis? Ang langis, musika, ng katotohanan. Hindi lang yun basta langis na ipinapahid. Ito'y ginawa sa loob ng 3 gabi ng buong buwan. Mula sa 7 ugat ng damo na tumubo, mula sa libingan ng mga biktima nilang hindi nakakuha ng hustisya. Sa oras na tumagos yan sa balat ng aswang, pilit nitong hinuhubad ang lahat ng kanyang balat kayo, at pinipilis siyang magpakita ng totoong anyo. Ang anyo ng halimaw. Kaat nagiging vulnerable siya, dahil pansamantalang nawawala ang kanyang kapangyarihang magbalat kayo. Kaya manghihina rin siya hanggang sa mamatay. Meron po ba kayo ng langis na yan? Heto. At bibigyan ko kayo. Mas mabuti niyang mapatay niyo siya agad, kaysa mas maami pa siyang mabiktima. Maraming salamat po mga Agustin. Umuwi kami ni Aling Leonora na may mabigat na plano. Bitbit din ng mga bagay na sinabi ni Mang Agustin na makakatulong pa sa amin laban sa aswang. Alam kong mapanganib, Sir Jupiter, pero mas mapanganib kung hahayaan pa naming mabuhay si Ka Antonio. Kaya kahit natatakot ako, pilit kong pinanatag ang loob ko. Alam ko ring maaring hindi sumangayon si Gael, pero kailangan ko siyang subukang kausapin. Pag-uwi namin ni Aling Leonora, sakto namang kakauwi lang din ni Gael mula sa trabaho. Nagtataka si Gael kung bakit kasama ko si Aling Leonora at mukhang seryoso ang aming mga mukha. Alam kong hindi siya agad maniniwala kaya naghanda na ako. Si Aling Leonora ang nagsimulang magpaliwanag. Musika, Gael anak, nakita mo na ang nangyari kay Lalin at alam kong nagdududa ka pa sa mga albularyo. Pero may naibigay na impormasyon si Mang Agustin mula sa kabilang bayan. May mas matindi siyang sinabi kaysa sa inaakala nating lahat. At ano yun Aling Leonora? Baka naman dinadahil lang din kayo ng matandang yan. Lahat sila par-pareho lang. Hindi mahal. Mali ang akala nating lahat tungkol kay Ka Antonio at sa langis niya. Siya ang aswang. Ano? Nagpapatawa ba kayo? Ang bulag na matandang yon? Naniwala naman kaagad kayo sa kalokohan. Hindi yung kalokohan anak. Ang langis na yon ay hindi pangontra. Yun ang ginagamit niyang pabango. Pag nagpahid ang isang tao, mas madali niyang maamoy at mabibiktima. Parang tayo mismo ang nagmarka ng ating mga sarili para mabiktima niya. Lahat ng biktima Gael gumamit ng langis niya, kaya hindi sila nailigtas dahil yun mismo ang nagbigay daan sa aswang. At dahil bulag siya, yun ang ginagamit niya para amuyin ang susunod niyang kukunin. Hindi ako maniniwala rito. Ang langis na yan ay gawa lang sa nyog at kung ano-anong damo. Bakit siya magpapakahirap na gumawa ng pabango kung masumusika, madali siyang makakahanap sa gabi? Dahil sa bulag siya, hindi siya basta-basta naghahana. Ang amoy ng buntis pinalalakas ng langis. Mas madaling matukoy. Kailangan nating kumilos ngayon din Gael, bago pa mahuli ang lahat. Please man.
Hindi na ito usapin ng paniniwala. Usapin na ito ng buhay at kamatayan. Kung hindi siya ang aswang, bakit niya gagamitin ang kakot natin para miktima? Wala siyang awa. At anong balak niyo? Atakihin niyo ang kubo niya? Hindi. Binalaan niya kami. Hindi namin siya basta-basta mapapatay doon. Kailangan nating gamitin ang langis bilang pain. Pain. At sino ang magiging pain? Ako magiging pain. Gel. Kailangan ko lang magpahid ng langis at masisigurado kung lalapi siya sa akin. Hindi. Hindi mangyayari yan. Kung kailangan siyang patayin, ako ang pupunta sa kubo niya. Ako ang papatay sa kanya. Kailangan ko ang tulong mo, mahal. Hindi mo kailangang maniwala sa mga sinabi ng albularyo. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ko kaya. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi mo mapapatawad ang sarili mo kung hahayaan mong mabuhay pa yang demonyong yan at may iba pa siyang mabiktima. Si Ginagael. Hindi natin pababayaan si MYLN. Sige, gagawin natin. Pero may wala ka ng ibang gagawin. Ako mismo ang papatay sa kanya. Huwag na huwag kang alis sa tabi ko. Hindi ko nahayaan na may mangyari pang masama sa sinuman. Hindi na. Napapayag namin si Gil. Kitang-kita ko ang sakit at galit sa kanyang mga mata. Isang galit na mas matindi pa sa galit niya sa mga albularyo. Musika. Para sa kanya, hindi yan tungkol sa aswang kundi tungkol sa paghihiganti kay Lalin at sa pagprotekta sa amin. Mabilis kaming kumilos. Naganda kami pa sa gabi. Nagdala si Aling Lenora ng banal na tubig mula sa simbahan at sandamakmak na bawang at asin. Si Gali abala sa pag-ayos ng baril niya. Pinupunasan ng mga bala ng langis na ibinigay ni mga Agustin. Ganon din ang mga patalim. Habang ako, musika, naman sinubukan kong maging kalmado. Nagpasya si Aling Lenora na magpalipas ng gabi sa amin para makatulong sa plano. Nag-ayos kami sa kwarto. Isinara ang lahat ng kurtina, musika, maliban sa isang bahagi ng bintana na bahagyang binuksan. Pero nagsaboy kami ng asin sa bawat sulok ng bahay. Si Gal inilagay ang baril niya sa ilalim ng unan at inayos ang sarili sa kama. Tinitigan niya ako. Puno ng pag-aalala. Mahal, sigurado ka ba rito? Pwede pa tayong umalis. Iwan natin ang lugar. Hindi. Hindi ako pwedeng umalis nang hindi ko na ipaghihiganti si Lalan. Siya ang huling biktima. Kaibigan ko siya at pagbabayarin ko ang aswang na yon. Sige, pero tandaan mo, huwag kang gagalaw. Huwag kang imik. Ako nang bahalang tumapos sa aswang na yon. Mahal na mahal kita, Gael. Hinding-hindi ko hahayaang kunin kanya. Manalig ka lang sa akin. Pagkatapos naming mag-usap, kinuha ko ang langis. Ang langis na naging mitsa ng lahat ng kaguluhan. Kinailangan kong gawin yon, kahit ilagay ko ang sarili ko sa panganib. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko, habang ipinapahid ko yun sa pulso. Lig at tiyan. Ang amoy nakakakilabot. Hindi yun amoy nyog kundi pa ang amoy luma at bulok na bagay. Humiga ako sa kama. Magkayakap kami ni Gael, pero ramdam ko ang tigas ng katawan niya. Alam kong gising na gising siya. Musika, handang-handa sa pag-atake. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko, pero hindi ako dinadalaw ng antok. Ang pag-alala ko, ang kaba at ang amoy ng langis, pinigilan akong matulog. Ramdam, musika, kung lumalamig ang paligid, kahit nakasarado ang lahat ng pinto. Ang bawat ihip ng hangin, parang may dalang mga bulong. Nagsimula akong makaamdam ng kakaiba. Ang tiyan ko biglang sumakit. Hindi yun simpleng pananakit lang kundi, parang may matatalim na bagay na tumutusok sa loob. Senyales na yon. Senyales na malapit na siya at hating gabi na. Gael, gising ka pa ba? Masakit ba ang tiyan mo? Parang may pumipiga. Malapit na siya, mahal. Sige, huwag kang gagalaw. Ihanda natin ang mga sarili natin. Sige. Pinilit kong huminga ng dahan-dahan. Ang sakit ng tiyan ko. Lumalakas senyales yon na sumisingaw ang amoy ng langis. Musika, naamdaman ko ang kalos ko sa labas. Hindi yun hangin kundi kuko na gumagapang sa peder. Alam kong narinig din yun ni G. Naamdaman ko ang paggalaw ni Gil sa tabi ko. Dahan-dahan pa kunin ang baril sa ilalim ng unan. Huminto ang kaluskos hanggang sa maamdaman kong mas lumamig ang paligid. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa labas ng bintana. Isang malaking anino. Hindi pa siya nakakasilip sa loob, pero ramdam ko ang presensya niya. Ang amoy ng bulok na kan biglang sumingaw. Matapang at nakakasuka. Ang itsura niya nakakapanindig balahibo. Pangit ang kanyang itsura. Isang itim na halimaw na may pulang mga mata. Mamasa-masa ang itsura ng bitak-bitak niyang bala. Matatalas ang kanyang mga kulay kalawang ng ngipin. Gandin ang kanyang mga koko, na parang kayang makapatay ng isang tao sa isang tusok lang nito. Baluktot ang kanyang katawan. Wari na kayuko. Sinubukan niyang pumasok sa bintana, pero napaso siya sa asin at bawang na inilagay namin doon.
Ang impit na ungol ay nagpakita ng sakit. At sa sandalingon alam kong tumalab ang mga pangontra. Pero hindi siya umalis. Nagsimula siyang umakyat sa bintana. Kailangan na naming kumilos, pero pinilit naming magpanggap na tulog. Ang aswang dahan-dahang pumasok sa loob. Nakita namin ang puti niyang mata sa dilim, at ang matatalas niyang kuko hang manaki. Ramdam ko ang panginginig ni Gil sa tabi ko, pero nanatili siyang hindi gumagalaw. Nagsimula nang lumapit ang aswang. Dahan-dahan papalapi sa kama namin. Lumuhod ang aswang sa tabi ng kama. Hindi na lang siya anino, kundi isang figura. Ang kanyang mata mapusyaw na abo na may bahid na matinding puot. Ang kanyang bibig bahagyang nakanganganga, at sa dila niya, may bulok na laway na tumutulo. Ang amoy niya hindi na lang bulok kundi amoy dugo at lupa na kalabas ang matatalin niyang kuko. Ang tamis na amoy ng inosente. Kasabay ng amoy ng kanit. Napakarami na ng aking nabiktima. Tawanan, pero mas masa ang mga nagpapanggap na matatapang. Ang mga nagtatapos takot at naniniwala sa aking langis. Tingnan mo nga naman. Ayaw pang gumamit ng langis ko noong una. Ero ka. Magiging biktima rin kita gaya ng patanga-tanga mong kaibigan na hindi kayang gumamit ng kuwad na langis. Tawanan, napakagaling ng lagis na ito. Hindi ba? Ito ang paborito ng aking ina. Dito niya ako binibigyan ng lakas at ngayon ito rin ang nagdadala sa akin sa inyong mga walang kwentang nilalang. Ang amoy na ito, ang amoy ng kamatayan ninyong lahat. Ilang taon na akong naghihintay. Nag-ipon ng lakas. Nagtiis ang bulag kong mga mata, pero hindi na ngayon. Tumigil ka na. Hindi mo mabibiktima ang asawa ko. Tumayo ka sa akin. Arimaw. Anong laban niyo sa akin? Mga mahihinang nilalang. Akala niyo ba? Hindi ko tawanan, alam na kanina pa kayo nagpapanggarap na tulog. Hindi man ako nakakakita, pero malakas ang aking pagiramdam. Hindi niyo ako mamamatay. Hindi ko hayaang mamatay ako nang hindi ko nakikita ang lahat ng lahi ninyo na nagdusap. Kayo ang pumatay sa aking inatama. Kayo ang bumu sa akin. Kayo mga taong mangmang at uto-uto. Hindi kami ang may kasalanan sa nangyari sa mga magulang mo. Kasalanan niyo yon dahil mga halimaw kayo. Ang mga magulang ko. Inatay niyo sila ng walang awa. Sinunod niyo ang aking ina, dahil lang sa takot ninyo, at pati tatay kong sinusubukang manahimik at turuan ako. Binilikan niyo pa rin paapatayin, dahil sa hindi niyo maintindihan ang aming light. At ako ang batang walang buwang. Binulat niyo ako. Kinabuyan niyo ako. Dahil halimo kayo. Dapat sa inyong lahat mamatay. Nagbayad na ako sa lahat ng aking kasalanan. Pero kayo, kayong mga taong mapagpangga at makasarili. Nagpakabait ako. Nagpanggap akong manggaganghon. Binigyan ko ba kayo ng pag-asang ikalagay ninyo mismo sa sarili ninyong kamatayan? Pero sa bawat langis na binibili ninyo, sa bawat buntis na nagpapahid, ang ibig sabihin lang nun, alam ko na kung sino ang susunod kong papatayin. Ang langis na ito ang huling regalo ng aking ina. Ginagamit ko ito paaigantiya. At ang buhay ninyong lahat ang magiging kabayaran simula sayo at sa lamang loob ng iyong anak. Magkakamatayin muna tayo, pero hindi mo magagawa yan sa mag-ina ko, hindi sa mismong harap ko. Hindi ako matatapos hanggat hindi ko naubos ang lahat ng lahi ninyo. Papatay ako ng marami kung kinakailangan. Ang galit ko hindi na matitinag. Hindi nyo kailangan maintindihan ang pigatin ng isang nilalang na kinuha ang lahat. Tinamaan siya ng bala sa dibdib. Nagsimula siyang umungol, isang malakas na tunog na yuman sa buong bahay. Bumalik ang anyo niya sa matandang kaantono. Pero ang kanyang mga mata na natiling pula. Nagsimula siyang masunog, musika, sa loob. Hindi bumwala niya talaga kayo mga tao kayo. Wala ka nang mabibiktima pa, tawanan. Hindi pa ako tapos babalik ako. Dapat sa'yo masunog sa impyerno. Pato sa ginawa mo sa anak ko ay. Inagaw ni Aling Lonor ang baril mula kay Gel, at pinaputok ulit yon kay Antonio. Tinamaan uli siya pero sa ulo naman. Sa isang huling pag-ubo, bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang katawan unti-unting, musika, naging abo. Naglaho ang amoy bulok na palitan ng amoy ng nasunog na kahoy. Ligtas ka na mahal. Ligtas na tayo. Salamat sa Diyos. Naiganti ko na rin ang anak. Musika. Ilang taon nang lumipas pero sariwa pa rin sa alaala ko ang gabi ng lagim na iyon. Pagkatapos ng lahat, tuluyan nang nabuksan ang isip, musika, ni Gali sa mga bagay na hindi nakikita. Nakita niya kung paano gumana ang mga pangontra, at kung gaano kadelikado ang musika, hindi maniwala sa mga babala. Hindi na siya galit sa mga albularyo. Bagkus ay natuto siyang rumespeto sa kanilang kaalaman na tulong. Naging mas bukas kami sa usapin ng pananampalataya at proteksyon, musika, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa espiritual. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko, ang labis na pag-ingat ay hindi kailanman, musika, masama. At minsan ang mga bagay na pinipilit nating takasan tulad ng mga tradisyonal na paniniwala, musika, ay siya pa palang magliligtas sa atin. Kailangan ng balanse,
paniwalaan ang agham, pero huwag isarang isip sa hiwaga. Ang pagiging ignorante ay tunay na langis na nag-aakit sa kapahamakan. Bago po ako magpaalam, nais ko po sanang mag-iwan sa inyo ng isang katanungan na sana masagot nyo sa musika comment section kung sakali mang mapili ang kwento kong ito. Sabi nila, mapanganib daw ang pagsugal lalo na ng sarili mong musika, buhay. Pero kung kayo po ba ang nasa sitwasyon ko at pinatay ang taong malapit sa inyo, musika, handa ba kayong ilagay sa alanganin ang sarili nyong buhay para lang makamit ang hustisya para sa ibang tao? Yun lamang po at musika. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ang kwento ni Mayen at Gel ay nagpapakita ng isang mahalagang musika, aal. Ang labis na pagiging bukas o ang labis na pagsasaan ng isip ay parehong nagdadala ng umusika, kapahamakan. Para kay ng kanyang pagiging nerbiyosa at mabilis maniwala ang nagtulak sa kanya na magtiwala, musika, sa langis na lalong nagpahamak sa kanila. Ipinapakita rito na hindi lahat ng solusyong musika, sikat o pinag-agawa ay ligtas. Kailangan pa ring maging mapanuri at gumamit ng lohika, lalo na kung ang nakataya ay ang buhay ng iyong pamilya. Para naman kay Gele, ang kanyang matinding pagkamuhi at pagiging sarado sa tradisyonal na paniniwala at albularyo ay muntik ng ikamatay, musika ay nilang laha. Natuto siya na ang mundo ay hindi lang umiikot sa agkatotohanang nakikita ita. May mga bagay na hindi maipaliwanag at ang pagreseto, musika, sa mga sinaunang paraan ng proteksyon ay mahalaga. Ito man ay paalang sa peace of mind o tunay na pangontra. Mga kaibigan, ang tunay na aral ay ang musika, balanse, maging bukas ang isip pero gumamit ng pangunawa. At higit po sa lahat, ang totoo at matinding pagmamahalan ng pamilya ang pinakamabisang pangontra laban sa lahat ng kasamahan. Maraming aral ang ating natutunan. Naway maging umusika, gabay natin ang balans sa buhay at paniniwala. Hanggang sa susunod na kwentong, musika, ating pagsasaluhan. Maraming salamat po sa pakikinig.